Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Nasa dibdib ko pa rin ang takot, lalo na at umuulan ng bala sa paligid. Pero tila walang pakialam dito si Ellie, na ang tanging gusto ay makaalis dito sa lugar dala si Hidalgo. Ellie! Malakas sa sigaw ko, sabay mabilis na kabig dito nang makitang babarilin ito ng humarang na lalaki sa akin. Talasan niyo ang mata niyo! Sigaw ni Ellie na kumawala sa akin, na ngayon ay nakikipagpalitan ng putok sa taong muntik nang makabaril sa kanya. Ilabas niyo si Hidalgo! Iko-cover ko kayo! Sigaw ni Ellie kasabay ng sunod-sunod na putok ng kalaban na nagpaputok sa direksyon namin. Kailangan na kumilos ako at hindi ko pwedeng hayaan si Ellie na lamang ang lumaban para ipagtanggol kami. Kaya gumapang ako palapit sa isang lalaki na tauhan ni Hidalgo na nakahandusay sa sahig at mukhang wala ng buhay matapos na mabaril ni Ellie na makipagpalitan ito ng putok kanina. Gavin! Bilis! Sigaw ni Ellie mula sa likuran ko. Kinakabahan man ay dali-dali na gumapang ako palapit sa taong sadya ko. Kahit pa mahirap makuha ang baril na nadaganan nito ay sinikap ko na mahugot kahit pa hawak pa nito ang gatilyo. Mukhang nalugatan ito ng hininga habang mahigpit na hawak ang baril kaya nahirapan akong kunin ang kailangan ko. Bilis! Muli ay sigaw ni Ellie na nagtago sa likod ng pader habang binabantayan ang direksyon kung saan nanggaling ang mga putok. Ellie, here! Malakas na boses ni Sebastian ang narinig ko. Mabilis at ubod ng lakas na hinata ko ang baril hanggang sa makuha ko ito. Ninong, si Hidalgo nakuha ko. Proud na balita ni Ellie kay Sebastian na hindi ko akalain na ninong pala nito. Secure the package at ako na ang bahala dito. Go! Sigaw na sabi ni Sebastian habang hawak ang baril nito. You, follow here, fast! Agad na sumunod ako kay Ellie habang naiwan si Sebastian sa posisyon nito. Sa labas ng exit kung saan dinala ng mga paa ko na nakasunod kay Ellie ay natuntun namin ang dalawang tauhan ni Hidalgo. Nabuhat pa rin ito at walang malay hanggang sa mga oras na ito. Ma'am, hindi tayo basta makakalabas dito dahil wala kaming access sa code dito sa likod. Sabi ng kasama namin. Lahat ba ng exit ay may code? Lungkot ang mukha na tanong ni Ellie. Opo ma'am. May high voltage rin po ang kuryente na nakakonekta sa buong lupain at kapag isa sa mga sensor ang matrigger natin ay posible na malak ang system at mas lalong tumaas ang boltahe ng electric sa buong lugar na to. Wala bang ibang option? Tanong pa ni Ellie. Nakakatakot ang cold treatment ni Ellie pero kailangan ko munang hayaan at baliwalain ito sa ngayon. Mas importante ang makalabas kami at makatakas sa impyerno na lugar na ito. Give me your phone. Utos ko sa lalaking kanina ay gamit ni Ellie ang cellphone para tawagan ang kapatid niyang si Declan. Heto po, abot sa akin ang kasama namin. Mabilis na tinawagan ko si George, ang tauhan ko na naiwan sa loob ng sasakyan na siyang nagmamonitor ng tracker namin para tulungan ako na magkaroon ng access sa system na ginamit ko bago pasukin ang mansyon ni Carlos. Pero hindi ito sumasagot. Now what? Mataray na tanong ni Ellie sa akin kasabay ng kumpas ng kamay na may hawak na baril. Negative, sabi ko. Akin na, sabi nito na inilahad ang kaliwang kamay. Mabilis na inabot ko kay Ellie ang cellphone na ginamit ko. Sinikap ko na wag kabahan dahil nasa labas na kami pero tinatalo iyon ng takot at kaba dahil iniisip ko ang kondisyon ng babaeng dinadala ang anak ko sa sinapupunan nito. Declan, tingnan mo ang location ko sa satellite. Hindi kami makalabas, sabi ni Ellie sa kapatid. No, hindi ako pwedeng makita ni Daddy dito dahil alam mo na ang mangyayari oras na abutan niya ako dito mismo. Nagtataka ako na napatingin kay Ellie dahil mukhang takot ito ngayon sa ama. Base na rin sa naririnig ko habang kausap ang kapatid na agad namang pinutol ang tawag. Wala bang ibang daan maliban dito sa exit? Or sa likod at sa main gate? Tanong ulit ni Ellie.
Dalawa lang po ma'am at masyadong mahigpit sa harap, pero base sa sitwasyon ngayon, posible po na makalabas tayo gamit ang main gate. Basta i-cover po tayo ng mga tauhan mo. Sa tingin ko ay nauubos nila ang tauhan ni Boss Carlos dahil konti lang kami na narito sa safe house. Kung ganun, mas advisable sa atin ang gamitin ng main gate. Suggestion ko na sumabat sa usapan ng dalawa. Hindi ako sinagot ni Ellie at bumaling sa tauhan ni Hidalgo na kausap nito. Kailangan nating bilisan dahil baka magising ang demonyo na to at kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Matigas ang ekspresyon na mukha na sabi ni Ellie. Yes ma'am. Matapos sabihin iyon ay binuhat ulit ng dalawa si Carlos at mabilis na naglakad papunta sa main gate na sinasabi ng mga ito. Sunod-sunod na palitan ng putok mula sa kung saan ang muli ay bumungad sa amin. Alam ko na hindi basta baril lamang ito dahil malakas at halatang fully equipped ang mga kalaban namin. Go! Sigaw ni Sebastian na malapit na pala sa amin. Ang bagal nyo! Sigaw pa nito. Hindi ko na ito pinansin dahil ang mga mata ko ay nakasunod kay Ellie na walang habas na pakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban namin na humaharang sa amin. Hindi ba niya naiisip na buntis siya at makakasama sa kanya ang ginagawa niya? Ellie, mag-ingat ka! Sigaw ko. Kasunod si Sebastian ay nakakover kami kay Ellie na ngayon ay nakuha pa rin na irapan ako imbes na pasalamatan sa concern na pinakikita ko. Napailing na lang ako na tumakbo dala ang mahabang baril na inagaw ko sa tauhan ni Santiago nang binaril si Ellie kanina. Nagsimula na ako makipagpalitan ng putok kasabay ni Sebastian para makatawid si Ellie kasama ang dalawang lalaking buhat si Hidalgo. Kahit papaano ay natuto ako noon, bukod sa martial arts at self-defense ay pinag-aralan ko rin ang gumamit ng baril. Pero dahil sa dami ng trabaho ko sa pagpapatakbo ng negosyo ay hindi ko halos nagamit ito. Kanina pa nagsimula ang putukan at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga palitan ng putok sa bawat panig. Sa gitna ng umuulan na bala na hindi ko alam kung saan galing na direksyon ay tumakbo kaming mabilis para makalabas ng buhay. Kahit papaano ay humupa ng konti ang putukan. Ilang kalalakihan na lumapit sa amin ni Ellie at sinamahan kaming tumakbo palabas. Hindi ako magkamayaw sa kaba habang tumatakbo kami na agad namang nawala matapos na makita ang kulay puti na ODA-7 ni Sebastian na iniwan niya para magamit namin ni Ellie para makaalis sa lugar na ito. Mabilis ang pangyayari. Dahil ilang segundo lamang matapos na makalayo kami sa hideout ni Hidalgo ay sunod-sunod na malakas na pagsabog ang narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko dahil kung nagkataon pala na naroon kami ay kasama kaming namatay sa sumabog na bahay na sigurado akong kahit isa ay walang mabubuhay sa lakas ng pinsalang dulot ng pagsabog. Saglit na tumigil si Ellie at pinanood kung paano nilamon ng apoy ang buong lugar. Nilinga ko ang paligid at wala kahit isa sa mga sasakyan na ginamit namin ng mga tauhan ko ang narito sa lugar. Sa isip ko, nagtataka ako at nagtatanong kung nasa na sila. Alam kong magaling si Franco pagdating sa ganitong pakikipaglaban at may tiwala ako sa kakayahan niya. Kaya naniniwala ako na hindi siya nahuli ng mga tauhan ni Hidalgo. Ang gusto ko kasing malaman ay kung ilang oras akong walang malay. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa head of security ko na si Mark dahil wala na siya sa tabi ko na magkamalay ako. Saka ko tatanungin ng mga dating tauhan ni Hidalgo na kasama ngayon ni Sebastian patungo sa lugar na alam kong walang kawala ang hayop na iyon kung anong balita sa mga tauhan ko. Walang imik na nakaupo ako sa passenger seat na pinapasibad ni Ellie ang sasakyan. Parang walang nangyari. Nagmamaneho ito na tila ba hindi nanggaling sa engkwentro at bihag ni Hidalgo. Paano ka nakuha at napunta kay Hidalgo, Ellie? Bigla ay tanong ko. As if naman may pakialam ka. Mataray na sagot nito. Hindi ako pwedeng maubusan ng pasensya sa kanya dahil kilala ko ang ugali ni Ellie. Mas mabuting nahayaan ko muna ito dahil posible na mauwi kami sa malaking gulo kung sasabayan ko ang katarayan at init ng ulo nito. Alright, kung yan ang tingin mo, sabi ko, sabay bumuntong hininga. Huwag mo kong artehan Gavin o James kung sino ka mang Herodes ka dahil mainot ang ulo ko. Kung gusto mo na makarating ng buhay sa inyo, manahimik ka dyan sa sulok na parang hindi nag-e-exist sa paningin ko. Wala akong nagawa nang binulyawan ako nito. Ayaw ko nang makipagtalo.
Lalo na at alam ko na masama sa kanya ang magalit ng husto. Nasa first trimester siya na pagbubuntis at hindi maganda sa kondisyon nito na magalit at magkaroon ng hindi magandang emosyon, lalo pa at sensitive ang pagbubuntis nito. "Get out!" bigla ay sabi ni Ellie nang tumigil sa gitna ng kalsada. "Bakit?" Nagtataka na tanong ko dito. "Ayoko makita ang mukha mo at naaalibarbaran ako." Salubong ang kilay na sabi nito. "Tumahimik na nga ako. Ano pa ba ang gusto mo? Ellie naman, baka naman pwedeng sa inyo na tayo mag-usap. Hindi maganda na mag-away tayo dito sa gitna ng kalsada, lalo na at nagmamaneho ka." Mahinahon na pakiusap ko, pero para itong walang narinig na nakasimangot na tinapunan ako ng masamang tingin. "Bakit mo ba kasi tinawagan si Daddy at sinabi na dinukot ako ng mga tauhan ng tatay ni Rafa? Pahamak ka rin talaga minsan eh." Inis na paninisi pa nito. So eto pala ang kinagagalit niya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang naging reaction ni Ellie. Gayong iyon naman talaga ang dapat kong gawin, lalo na at nasa panganib na siya. "Alright, I'm sorry. Pero iyon lang naisip kong paraan para may makatulong sa atin. We're both stuck there at wala tayong magagawa ng mga oras na yun." Paliwanag ko pa. "Hindi ako katulad mo na nadadala ng pananakit ni Hidalgo. Besides, nagawa nating makawala kahit hindi sila dumating. Pabida ka rin kasi eh." Inis na sabi pa nito. Hindi na ako sumagot para hindi humaba pa ang usapan. Mas mabuti nang manahimik ako dahil hindi maganda na nakikipagtalo kay Ellie sa mga oras na ito. Siguro ay 3 minuto na itong tahimik na nagmamaneho nang bigla ay tumigil matapos makita ang nakaharang sa daan namin. Mga armadong kalalakihan at 2 tinted na sasakyan ang nasa gitna ng kalsada. Pero hindi nag-abala si Ellie na lagpasan ito, bagkus ay tumigil at biglang binusinahan na tila ba kilala kung sino ang mga taong nakaharang sa daan namin. "Where's Dad?" tanong ni Ellie sa lalaking lumapit sa amin matapos ibaba ang window shield sa gilid niya. "Nasa loob po ng sasakyan, Miss Ellie," sagot ng kausap. Mabilis na binuksan ni Ellie ang pintuan at bumaba. Agad na sumunod ako dito at sumunod sa direksyon kung saan siya patungo. Bumukas ang pintuan at lumabas si Colin Madrigal na masama ang tingin sa akin. "Tarantado ka? Sinabi ko sa iyo na wag mong idamay at ipapahamak ang anak ko." Buliyaw sa akin ni Colin kasabay ng malakas na pagtama ng kamao sa pangako. "Dad!" Malakas na sigaw ni Ellie habang nanlalaki ang mga mata nang makita kung paano ako sinaktan ng ama. "Stop it, Dad!" Sigaw pa nito nang kwelyuhan ako ng ama. "Sinabi ko sa iyo noon pa, hindi mo gugustuhin na mapahamak si Ellie dahil buhay mo ang sisingilin ko." Galit na sigaw nito sa akin. Isa pang malakas na suntok sa sikmura ang sumunod na natanggap ko. Pero hindi na ito nasundan ng humarang si Ellie sa harapan ko para pigilan ang nagpupuyos na galit ni Colin Madrigal. "Hindi ko alam kung paano napunta sa teritoryo ni Carlos si Ellie. Sinunod ko ang sinabi mo. Hindi ko siya kinakausap at hindi kami nagkikita." Sagot ko, sabay punas ng dugo sa labi. "Really, Dad? Ikaw ang may utos na wag kaming magkitang dalawa?" Salubong ang kilay na tanong nito sa ama. "Oo, I did. Masyadong magulo ang buhay ng lalaking yan, kaya ayaw kitang lumapit sa kanya hanggat hindi pa tapos ang problema niya." Paliwanag ng ama pero hindi ito tinanggap ni Ellie na pumadyak lang ang paa. "I hate you, Dad. Both of you, I hate you." Sigaw nito sabay talikod sa amin at tinungo ang sasakyan. "Ellie!" Malakas sa tawag ni Colin pero hindi siya nilingon ng anak. "Kasalanan mo to eh." Paninisi pa sa akin ang ama matapos na titigan ako ng masama. Hindi ko siya pinansin dahil tumakbo ako para sundan si Ellie na mabilis na sumakay ng sasakyan. Pero nakalak na ang pintuan ng abutan ko na agad na pinaatras ang sasakyang minamaneho kaya nagkaroon ako ng ideya kung ano ang balak na gawin ko. "Move!" Malakas sa sigaw ko habang panay ang wagayway ng kamay. Sigurado ako na babanggiin ni Ellie ang mga nakaharang sa daan ito para makaalis sa lugar na ito. Galit siya sa akin at maging sa ama. Walang pakinggan kahit isa sa amin ni Colin, kaya nakakasiguro ako na lalo lamang nag-iinit ang ulo nito at hindi ko gusto ang idea na babanggain niya ang mga sasakyan na nakaharang sa daraanan nito.
Sa bilis ng pangyayari ay pinanood ko na lamang ang papalayo na humaharurot na sasakyan na alikabok na lamang ang tanging naiwan sa akin. "Let's go!" sigaw ni Colin na naiiling sa ginawa ng galit na anak. "Get in, not unless gusto mo maglakad pa uwi sa inyo." Matigas na utos ni Colin sa akin. "I need to talk to Ellie. Kailangan namin mag-usap ng maayos na dalawa." Sabi ko sa ama nito na tahimik na nakasandal sa backseat ng sasakyan. "Bakit? Tapos ka na ba sa problema mo? At gusto mo na naman ng panibagong problema?" Tanong nito. "Mas magiging malaki ang problema ko kapag hindi kami nag-usap ng maayos ng anak mo. Kita mo naman kung gaano siya kagalit sa akin. Pinaputukan niya ako kanina sa paa." Sinsero na sabi ko pero tinawanan lang ako. "Bakit? Takot ka na ba sa anak ko?" Nakangisi na tanong pa nito. "Huwag kang mag-alala, ganyan din ang asawa ko. Magiging maayos din kayo ni Ellie. Basta tapusin mo ang problemang kinakaharap mo para naman hindi lumaking bastardo ang apo ko." Napailing na lang ako. Kung ganito niya ako kinausap kanina at hindi pinaira lang init ng ulo, di sana ay hindi ako madudulas at masasabi ang naging usapan namin noon. Hindi sana ako iniwan ni Ellie dito na kanina pang gigil na mawala sa paningin nito. Nagmana talaga ito sa ama. Pareho silang mainiti ng ulo at walang pakundangan na ipakita ito sa kahit na sino. "Anong lugar to?" Tanong ko kay Colin matapos tumigil kami sa isang tagong lugar dito sa Laguna. Kanina pa ako nakikiramdam sa kasama ko dahil naging tahimik ito matapos makatanggap ng tawag na sa tingin ko ay galing sa asawa nito. Mukhang may ginawa na naman si Ellie na naging dahilan para sumakit ang ulo ng ama. Kanina pa ay panay ang hilot nito sa noo habang tahimik na nakaupo sa katabi ko. "Bumaba ka na." Utos nito na hindi nag-abala pa na sagutin ang tanong ko. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin namin dito. Gayong hindi ko inaasahan na dito kami tutuloy matapos na makaalis kami sa hideout ni Carlos. Nasagot ang tanong ko nang pumasok kami sa isang malaking bahay. Hindi ko alam kung sino kina Colin at Sebastian ang may-ari nito dahil pareho naman silang capable na magkaroon ng ganitong properties. "Ang tagal nyo," bungad sa amin ni Sebastian na naabutan namin na nakadikwatro sa sala, umiinom sa tingin ko ng whiskey. "Bakit ganyan ang mukha mo?" Tanong pa nito nang makitang lukot ang mukha ni Colin. Hindi ako sumabat sa usapan nila, kaya pinakinggan ko na lang ang dalawa sabay upo sa sofa kaharap ng mga ito. As usual, ang tigas na naman ang ulo ni Ellie. Hindi na naman nakikinig sa akin ang inaanak mo. Ayun, nag-alsa balutan. Ang masama pa, nagsumbong sa mami niya na hinayaan ko daw siyang maging dalagang ina at ako daw may kasalanan kaya wala siyang asawa. Tila babata nagsusumbong na sabi ni Colin kay Sebastian. "What? Saan siya pupunta?" Nag-aalala na tanong ko. "Sa tingin mo, alam ko ay galit nga sa akin, di ba?" Salubong ang kilay na tanong nito sa akin nang bumaling ang paningin sa akin. "Pwede ba na mauna na akong bumalik sa Maynila?" Tanong ko sa dalawang kaharap ko. Gusto ko kasi talagang sundan at kausapin si Ellie. Hindi magandang ideya sa akin ang kaalaman na umalis ito sa bahay nila at galit pa. Buntis siya at maselan pa. Nag-aalala ako para sa kalagayan niya. Alam ko na doktor siya at kayang pangalagaan ang sarili pero reckless si Ellie basta uminit ang ulo. "Easy ka lang, Gavin. Tapusin muna natin ang sinimulan natin nang pare-pareho na tayong makauwi." Sagot ni Sebastian. "Anong gagawin natin dito?" Hindi makatiis sa tanong ko. Ayaw ko nang magsayang ng oras, lalo na at hindi ako mapakali dito. "Malalaman mo rin." Piko na tiningnan ko si Sebastian. Ang dami kasi niyang pa sa kalye. Imbis na tapusin na kung ano ang gagawin dito, ay heto kami, nakaupo lamang. "Ano ba kasing palusot ang ginawa mo kay Irish?" Narinig kong tanong ni Sebastian kay Colin. "Sabi ko may meeting akong pupuntahan. Pahama kasi tong si Gavin. Masyadong madaldal." Lukot ang mukha na sagot ni Colin na ako pa ang sinisi. "Malay ko ba ano bang alam ko dyan sa palusot mo?" Inis na sagot ko. "Hoy, gumalak ka nga sa father-in-law mo." Singhal ni Sebastian sa akin. Nakalimutan ko na si Gavin nga pala ako sa mga mata nila at hindi si James na pakiramdam ko ay kaedad ko lang sila.
Tumahimik na lang ako nang tapunan ako ni Colin ng masamang tingin. Ang hirap lang ng kalagayan ko dahil gusto ko makipagtalo sa kanila. Pero talo na agad ako basta ginamitan ako ng boses na may authority dahil mas bata nga naman ako sa paningin nila. Tapusin na natin ito nang makauwi na ako bago pa ako palayasin ni Irish sa bahay para hanapin si Ellie. Sabi ni Colin na tumayo. Sure, kanina pang nangangati ang palad ko eh. Nakangisi na sagot ni Sebastian, sabay pagpag ng kamay na mailapag ang baso. Pumasok kami sa isang silid na hindi ko inaasahan ang makikita ko. Naroon si Mark at si Carlos at parehong nakasabit patiwarik, bagay na hindi ko inaasahan na makikita ko. Siguro naman kilala mo na ang mga yan, hindi ba? Tanong ni Colin sa akin. Tumango ako habang hindi inaalis ang tingin sa taong itinuturing ko na kaibigan sa loob ng maikling panahon. Pinagkatiwalaan ko si Mark, pero nagkamali rin pala ako. Bumangon ang galit sa puso ko matapos maalala kung paano ako inaya nito na pasukin ng silid kung saan naroon si Hidalgo pero wala ito at tuluyan ng natrap kami hanggang sa mahuli ako. Kaya pala bawat kilos ko ay alam ng kalaban ko. Dahil mismong head of security staff ko ay tauhan ni Hidalgo. This fucker doesn't deserve to live. Ang mga taong gaya niya ay dapat na mawala dahil salot sila sa mundo. Kaya pala trinaydor ako ng espiya na ipinadala niya magbantay sa bahay ni Carlos dahil siya pala mismo ang espiya ng kalaban ko. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat matapos na balikan ko sa isipan ko ang bawat tagpo bago ako matrap sa silid na pinasok namin ni Mark. Kaya pala ganoon na lang ang nangyari noong pumunta kami kina Mr. Tan. Dahil siya ang nagsusumbong ng bawat movement ko kaya nakasunod lagi sa akin ang kalaban ko. You, bastard! Gigil na sabi ko na lapitan ko si Mark at sinuntok ng paulit-ulit at walang pakialam kung saan ko ito tamaan hanggang sa napagod ako. Parehong walang kibo at nakamasid lamang ang dalawang kasama ko na hindi nag-abala, napigilan ako. Hinayaan nila na ilabas at ibuhos ko ang matinding galit na meron ako para sa dalawang taong malaki ang naging kasalanan sa akin pareho. Inalis ko ang tape sa bibig ni Hidalgo, saka sinuntok ito sa mukha. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito, kaya dapat lamang nasirain ng kamao ko ang pagmumukha nito. Tapos ka na? Siguraduhin mo lang na hindi ako makakawala dito dahil papatayin din kita gaya ng ginawa ko sa tatay mo. Sigaw ni Carlos sabay dura sa direksyon ko. Tingnan ko lang kung makawala ka pa dyan, Hidalgo. Sa tingin mo, makakaligtas ka sa matalas na kuko ko matapos na kidnapin at pagtangkaan mo ang buhay ng anak ko? Matigas na sabi ni Colin mula sa likuran ko. Alam ko na hindi ito nagbibiro at gagawin niya ang sinasabi nito. Kilala ko si Colin pagdating kay Ellie dahil ako mismo ang nakaranas nito nung una ko siyang nakaharap sa hideout ni Ellie. Hindi ako magagaya sa tatay ko dahil sa ating dalawa, ikaw ang unang haharap kay Satanas. Matigas na sagot ko kay Carlos. Ngumisi ito na parang nakakaloko sa harapan ko. Kung sa tingin mo hanggang dito na lang ang lahat, ay hindi mangyayari yon, sabi nito. Sisingilin ko hanggang sa ugat ng pamilya mo at sisiguraduhin ko na pagsisisihan nyo na nabuhay kayo sa mundo. Kinuha ng ama mo ang lahat ng para sa akin. At ikaw, pinatay mo ang nag-iisang anak ko. Hanggat buhay ako, mananatili na tinik ako sa lalamunan mo at sa buong pamilya mo. Nanggagaliiti na galit na sigaw ni Carlos. Napasingap ako sa mga salitang binitawan nito. Sa tingin ko, ay hindi lamang tungkol sa negosyo ko ang naging dahilan kung bakit ako pinapatay ni Carlos at kinamkam ang lahat ng ari-arian ko noon. Tapusin na natin to, ang boring ng drama nyo, sabi ni Sebastian na alam kong hindi na naman makatiis na hindi ito magreklamo. Ang ikli rin kasi ng pasensya nitong isang to. Ewan ko ba kung paano ko napagtiyagaan ng mga kasama ko. Dahil kung sakali na maikli din ang pagtitimpi ko, ay kanina ko pa silang nilayasang dalawa at iniwan dito. Kung bakit ba naman kasi napapaligiran ako ng mga nilalang na mainiti ng ulo. Kay Ellie pa nga lang ay grabing pasensya na ang pinaiiral ko. Dumagdag pa ang dalawang asungot sa likuran ko. Patayin niyo na ako para matapos na to. Just make sure na hindi ako muling mabubuhay dahil sisingilin ko kayong lahat.
Sigaw ni Carlos na kumakawag sa pagkakatali nito. Pabitin na tila ba gustong abutin ako at gigil na makaganti sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Carlos, kung bakit gigil na gigil kang patayin ako gayong napatay mo na naman ang tatay ko? Nagtataka na tanong ko. Kulang pa yan sa kasalanan ng tatay mo sa akin. Sigaw nito. Anong kasalanan? Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi ito gayong wala akong matandaan na naging kasalanan sa kanya. Wala rin akong natatandaan na personal na ugnayan naming dalawa para magkaroon siya ng matinding galit laban sa akin. Malakas na tawa ni Carlos ang pumailan lang sa buong silid. Para itong baliw na nanlilisik ang mga mata na nanunuot sa pagkatao ko ang puot na nakatingin sa akin. I hate you. I hate your father and I hate everything about your fucking family. Sigaw nito. Salot ang pamilya nyo nang dahil sa pesting tatay mo nawalan ako ng pamilya. Pinatay niya ang aking ama para maging asawa ng aking ina. Nawalan ako ng pamilya at kinalimutan ako ng sarili kong nanay at ipinalit ang bago niyang pamilya. Naabandona ako dahil sa kasakiman ng ama mo at kalandian ng nanay ko. Sigaw nito. Kahit kailan, hindi ako nagsisisi na pinatay ko silang lahat, lalo na ang tatay mo, na bunga ng kasalanan nila sa akin at ng aking ama. Puno ng puot na sigaw pa nito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ibig sabihin lamang nito ay kapatid ko sa ina si Carlos at siya rin ang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw? Akala ko napatay na kita. Nabuhay ako na akala ko ay ubos na kayo ng pamilya mo matapos kong patayin pareho ang mga magulang mo. Pero hindi ko alam na buhay ka pa palang hayop ka at nagawa mo pang patayin ng anak ko na tanging meron ako. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang mo. Mga salot kayo sa buhay ko, mga demonyo. Galit na sigaw nito. Sa ating dalawa, mas marami kang buhay na kinuha sa akin. Ngayon, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Masaya ako na sa kamay ko nawala ang hininga ng anak mo. Gigil na sabi ko rito. Alam ko na hindi tama ang sinabi ko, pero iyon ang lumabas sa bibig ko matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Carlos. Si Ellie ang totoong nakapatay kay Rafa, pero wala akong balak sabihin sa kanya iyon. Mas mabuti na ako ang alam niyang gumawa noon kaysa si Ellie ang punteryahin ito at muli ay balikan. Kung mamamatay ako, muli ay mabubuhay ako para balikan ka, Gavin. Hindi ako matatahimik hanggat alam ko na may natitira pang ugat si James, habang ako nawala na sa akin ang lahat. Sa narinig na huling sinabi nito ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi siya ako na nagawang bumalik at muling nabuhay sa katauhan ng anak ko. Hindi siya swerte tulad ko para mabuhay at balikan silang lahat na pumatay sa akin. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin sa kanila. Matigas ang ekspresyon ng mukha na sabi ko. Rinig ko kung paano umungol si Mark habang panay ang pagmumura ni Carlos nang tumalikod ako. Hindi ko gustong pumatay gamit ang mga kamay ko. Gusto ko silang makulong at mabulok sa bilangguan. Ayaw ko nang maging kriminal na tulad ni Carlos dahil kapag ginawa ko iyon ay wala na kaming pagkakaibang dalawa. Magkapatid kami pero hindi ko nararamdaman na pareho ang dugong nananalaytay sa bawat himaymay ng mga ugat naming dalawa. Simula pa lang ay alam niya na ang totoo sa ugnayan namin. Pero pinili niyang gumawa ng masama nang ipapatay niya ako, maging si Rose at pinagtangkaan niya ang buhay ni Gavin na ngayon ay naging ako. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa katawan ng anak ko at kung kailan ito nangyari, pero sapat na sa akin na nakabalik ako at nalaman ang totoo maging ang punot dulo ng lahat ng ito. Hindi ko inaakala na mismo ang kadugo ko ang kikitil sa buhay ko, bagay na wala sa hinagap ko na may ugnayan kami at lalong wala akong ideya kung sino siya sa buhay ko dahil walang nabanggit tungkol dito ang mga magulang ko. Ayaw kong sisihin ang kahit na sino kung bakit nagtanim ng matinding galit sa puso si Carlos laban sa akin at sa pamilya ko dahil walang totoong nakakaalam sa buong pangyayari. Maliban sa mga magulang namin na parehong pinatay rin pala ng kapatid na ngayon ko lang nakilala matapos marinig dito ang totoo.